Bawat araw, alam mo na lang ang gawin ang mga ganitong kalokohan. Walang bahay, walang kita. Kaya't, sama-sama na tayong magdusa. Siyo yun. Sama-sama tayong sumama sa'yo. Talagang napakamalas namin. Ito ay parang suot. Nakapasok na. Hindi ba ako nasa gitna ng isang misyon? Shit! Sa nakaraang buhay ko, isa akong espesyal na sundalo. Paano ako napunta sa ganitong uri ng tao? Dahil nandito na ako. Hindi ko na dapat hayaan na magdusa kayo. Nang ganito. Siyo yun. Malapit na ang taglamig. Mamaya, pupunta ako sa bukid. Titingnan ko kung may naiwan pang patatas ng ibang tao. Para makauwi ako ng isang sako para sa atin. Maligo ka muna. Ako na ang maglalaban ng damit mo. Hindi mo na kailangang magpakabait dito. Nag-alala ka ba dati kung ano ang nangyari sa akin? Sigurado akong iniisip mong nagkukunwari lang ako. Pero ngayon, talagang na-realize ko ang pagkakamali ko. Siyo yun. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nagmamakaawa ako, maawa ka naman. Sa bahay na ito, wala nang natitirang bagay na pwede mong sirain. Yung kaunting pera at mga tela. Naipon ko ng 2 taon. Naisip ko sanang makabili ng bagong damit para sa bata. Ikaw, naubos mo lahat yon. Tao ka pa ba? Asawa, hindi na ako magdadagdag pa. Simula ngayon, magsisikap akong maging mabuting tao. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Buksan mo ang pinto, buksan mo. Tingnan mo, naniningil na naman sila ng utang. Mama, natatakot si Nyunyu. Nyunyu, mabait ka, huwag kang matakot. Ako na ang bahala. Pumasok muna kayo sa loob at magtago. Dujayango, tapos na ang 3 araw mo. Nakuha mo na ba ang utang mo sa amin? Hahaha, Lije. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. 2 araw, tiyak na makukuha ko na ito. Ikaw, maghanap ka ng ibang paraan. Huwag mo akong gawing tanga. Sabi mo kung hindi mo makukuha ngayon. Gamitin mo ang misis mo bilang kapalit. Nakasulat ito sa puting papel at itim na tinta. Malinaw na malinaw ang pagkakasulat. Huwag naman, Kuya Lee. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, doble ang ibabalik ko sa iyo. Tumigil ka na nga. Sino bang hindi nakakakilala sa iyo, Dujayango? Sikat ka na sa pagiging palusot. Ngayon, ibigay mo ang iyong asawa. Ito na ang tanging pagpipilian mo. 2 araw na tayong nagsasalita. 2 araw, huwag ka nang lumakad pa ng isang hakbang. Babasagin ko ang iyong mga binti. Paano kung hindi mo pa rin maibalik pagkatapos ng 2 araw? Ang bahay na ito ay mapapasa iyo. Sige, Dujayango. Bibigay ko pa sa iyo ang 2 araw. Dobleng bayad sa utang. Kung kulang pa ng 1 sentimo, pupuntahan ko ang asawa mo para magbayad. Tara na, ha. Kita tayo makalawa. Saan ka pupunta? Baka naman maglalaro ka uli ng poker. Asawa, huwag ka nang makialam. Sigurado akong mababayaran ko ang utang. Siguradong may hishugo dito sa bundok. Ang laki nito. Ang hishugo na ito ay tiyak na may bigat na 5-6 na kilo. Base sa presyo sa merkado. Mabibili ito ng hindi bababa sa 10 piso. Paano ko naman nahatak ang ahas dito? Kung makagat ako, baka hindi na makasakay sa ospital para sa serum. Mawawala na ang buhay. May lugar sa bayan para sa mga ahas. Hindi ko alam kung makakabenta ba ng ganitong makamandag na ahas. Saan ka pupunta? Talagang hindi sayang ang pagpunta ngayong gabi. Sobra ang nakuha. Sana bukas makabenta pa ng mas marami. May mga gamot ka bang tinatanggap, Ginoo? Anong binibenta mo? Kung mga karaniwang halamang gamot lang, wag na lang magpahirap. Wala na akong lugar para dito. Tinatanggap mo ba ang hishugu? Nasaan ito, ipakita mo sa akin. Ginoo, tingnan mo ito. Ang laki ng hishugu na ito. Kailangan ng ilang dekada para lumaki ng ganyan. Ano ang balak mong gawin sa pagbebenta? Ibigay mo ang presyo, makikinig ako. Ngayon, ang maliit na heshubird. Bumibili ako ng $1 at 20 sentimos bawat kilo. Sige, dagdagan ko ng kaunti, $1 at 40 sentimos. Ano sa tingin mo? Ginoo. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa ko?
Sige na, magtatanong na lang ako sa ibang tindahan. Huwag naman dahil alam mo ang halaga. Bibigyan kita ng magandang presyo. 2 piso at 50 sentimos bawat kilo. Sa presyong ito, wala nang ibang tindahan sa lungsod na makakapagbigay nito. Kaya't ituturing nating 2 piso at 50 sentimos bawat kilo. Bata, sa susunod, kung may ganitong magandang uri ng hishugu, ipadala mo pa rin ito sa akin. Magiging masaya ang ating pakikipagtulungan. Tama, may-ari. Tumatanggap ka ba ng makamandag na ahas? Anong uri ng makamandag na ahas? Hindi ko alam. Tingnan mo ng mabuti. Ang sungit ng hayop na to. Tatanggapin niyo ba ang ahas na to, boss? Tatanggapin. Iyan ay isang viper. Maganda iyan para gawing alak na may gamot. Pwede ring ibenta ang balat ng ahas. Bibigyan kita ng 5 piso bawat isa. Ano, deal na ba? Magdala ng kaunting bagay. Pumunta sa bahay ng biyenan. Tingnan ang anak na babae. Sino yan, Itay? Ako to, Itay. Nasa bahay ng lola at lolo, okay ba? Sa bahay ng lolo, nakakain ako ng mabuti. At natututo pa akong magsulat. Pagbalik natin sa bahay, makakakain tayo ng mabuti. Sa susunod mag-aaral ka. Tatay ang magtuturo sa'yo. Ayaw ng lola at lolo na makasama kita. Itong mga matandang ito, parang nagbabantay sa akin na parang magnanakaw. Nasaan naman sila? May bisita sa bahay. Nasa sala sila, nag-iinuman ng tsaa at nagkukwentuhan. Pumunta ka at makilala ang iyong lola at lolo. Sabi ng tatay at lolo, hindi ka papasukin. Sabi nila, tiyak na pera lang ang habol mo. Hindi naman pera ang habol ng tatay. Dumating siya para magdala ng regalo para sa iyong lola at lolo. Para ipakita ang paggalang sa kanila. Lola at lolo. Pumasok ang tatay ko. Biyenan, ako si Jiang Wu. Ang batang ito, naglakas loob pang pumunta. Noong huli, pinahiram ko siya ng pera. Hindi pa nakapasok sa bahay, dinala na agad sa kasino. Matandang babae. Sa susunod, mas mabuti pang maglakbay tayo ng ilang dekada. At personal na ipasa ang pera sa kamay ng anak na babae. Kaysa ibigay ito sa walang pusong taong iyon. Huwag mag-alala, ni 1 sentimo ay hindi ko ibibigay sa kanya. Dersheng, maupo ka at uminom ng tsaa. Pupunta kami para tingnan kung anong kalokohan ang balak ng batang ito. Tito, tita, ngayong nandito ako. Siguradong hindi makakalamang si Du Jiangwo. Kahit kaunti walang makukuha. Kung iisipin mo, siksiw yun. Paano niya nagawang magpakasal sa ganyang tao noon? Ay, kasalanan talaga. Noon, nalito lang talaga ang bata. Sabi nila si Du Jiangwo ang nagligtas sa kanya. Mama, papa, nandito ako para magbigay galang sa inyo. May isang piraso pa ng tinapang karne dito. Zhang Desheng, bakit ka nandito? Dumalaw ako. Tito, tita. Anong problema? Mabuting loob si Desheng na dumalaw sa atin. Ikaw ba ang may karapatang magsalita ng ganyan dito? Sasabihin ko sa iyo. Pupunta siya sa inyong Ankan Village. Bilang residenteng opisyal ng barangay. Simula ngayon, siya na ang magiging leader ninyo. Matagal nang may gusto si Zhang Kaixiuyun. Mukhang may masama siyang balak. Ang pagpunta ko ngayon. Una, para solusyonan ang problema ng pagkain sa barangay. Pangalawa, ay kailangan iligtas si Xiuyun mula sa dagat ng pagdurusa. Salamat, pinsan. Nabahala ka pa. Mabuti naman kami ng asawa ko. Sige na, Du Jiangwo. Ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo sa bahay ko? Ipinapahayag ko na ito. Ngayong araw, kahit 1 sentimo, hindi mo mahihiram. Tay, hindi talaga ako pumunta para manghiram ng pera. Hindi ba dahil sa anak mong si Nyunyu? Nagbabala ako sa'yo. Kung may masama kang balak. At ibenta si Nyunyu sa mga human trafficker. Puputulin ko agad ang ulo mo. Tay, alam ko. Sigurado akong nagdududa pa rin kayo sa akin ngayon. Pero sa pagkakataong ito, seryoso ako. Ano ba ang laman ng bag mo? Lahat ng ito ay mga regalong binili ko sa kooperatiba. At may mga laruan din para kay Nyunyu. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Baka naman nanghingi ka na naman kay Xiuyun. Ang perang ito ay kinita ko sa pangangaso sa bundok. Walang kinalaman kay Xiuyun. Huwag mo akong patawanin. Patunayan ko ito sa pamamagitan ng aksyon. Mga nakatalaga sa baryo. Sila ang ipinadala ng mga nakatataas para gabayan tayo sa produksyon. Mga intelekwal. Simula ngayon, kailangan tayong makinig sa pamumuno ni Comrade Zhang Desheng. Ngayon ay inaanyayahan natin si kapatid na Zhang Desheng para magsalita ng ilang salita sa lahat. Hindi ba ito ang pinsan kong si Zhang Desheng? Bakit siya napunta rito bilang opisyal ng barangay? Mga kababayan, pumunta ako sa Xiaoan Village dahil sa 2 pangunahing layunin. Una, gusto kong maghanap ng paraan para mapataas ang ani ng ating mga bukirin. Gawing masagana ang pagkain ng bawat pamilya sa nayon. Laging masaya ang buhay. Sa mga panahong ito, maaari bang punan ng mga sigaw ang tiyan ng buong nayon?
Akala ko, malinis ang lugar ng Xiaoan Village. Ngunit bago pa ako makapasok sa nayon, narinig ko na may mga tao sa ating nayon na nag-iisip ng mga mapanlinlang na paraan. Sino ang may ganitong lakas, lumabas ka na. Sino ang may lakas na gawin yan? Ang dalhin sa komunidad para tanungin ay mababaw lang. Hindi magtatangkang magsalita ng ganyan si Ginoong Zhang. Ang ating nayon ay mga tunay na magsasaka mula pa sa ating mga ninuno. Baka nagkamali ka ng pag-iisip. Mali ang pagkaintindi. Narinig ko mismo ang sinabi niya kahapon. Du Jiangwo, ako ba ang nag-imbita sa iyo na lumabas? O ikaw mismo ang kusang lumantad? Zhang, Ginoong Zhang, kayo po ba? Ay nagkamali ng pagkakakilanlan sa may-ari ng butika. Ang inutil kong anak na ito. Hindi nga makahanap ng makamandag na ahas o maghukay ng hishugu para ipalit sa pera. Kahit sa pag-akyat sa bundok para mangolekta ng kahoy, wala siyang ganitong tapang. Ito ay ikaw, Du Jiangwo, ang gumawa. Tama bang harapin ito? Huwag mong hintayin na magpadala ako ng tao sa bayan. Harapin ang may-ari ng butika at magpatotoo. Ako ang gumawa. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa sa iyo? May mga produkto pa si Tie na hindi na ibigay. Dapat itong ibigay sa publiko. Kailangan itong ilabas at ipamahagi sa lahat. Mahirap na ang sitwasyon ni Zhang at Du Jiangwo. Kung ibabahagi ang lahat ng nakuha niyang pera at bagay, hindi ba't masyado itong hindi makatao? Sangguni ang bayan, sa tingin ko, mali ang sinasabi niyo. Si Du Jiangwo ay nagpalit ng mga bagay ng kolektibo para sa pera at iba pa. Ano ang kaibahan nito sa pagnanakaw? Magandang tao itong kasama. Mataas ang kanyang kamalayan. Huwag mo naman akong pagtawanan, leader. Ginoong Liu. Sa tingin ko, si kasama Li Erdan ay magaling. Hayaan na lang siyang sumama sa atin. Tutulungan siya sa komite ng baryo, dahil siya ay pinili ng kapitan na si Zhang. Siyempre, susundin ko ang iyong mga plano. Kung hindi, leader, dadaliin ko ang mga tao para salakayin ang bahay ni Du Jiangwo. Pipilitin siyang ilabas ang lahat ng kanyang tinago. Gagawin ko ang sinabi mo. Disheng, hindi mo maaring gawin yan. Leader, ito ay asawa ni Du Jiangwo. Huwag mo siyang pansinin. Lumayo ka, ito ang kapatid kong si Xiuyun. Hindi mo siya basta-basta mapapangunahan. Kapatid na Xiuyun. Nandito ako, siguradong walang makakabuli sa'yo. Pinsan, maaari bang pag-usapan ulit ang tungkol sa pagkuha ng bahay? Dahil alam kong kayo ay mag-asawa. Mas lalo dapat siyang turuan ng leksyon ng pinsan. Hindi mo alam, Xiuyun. Sa mga nakaraang taon, sobrang iniisip ka ng pinsan. Bakit ka nagpakasal sa isang ganong klaseng tambay at siga? Ano ba yung sinasabi mo? Mula noon, itinuring lang kitang tunay na kuya. Hindi, Xiuyun. Hindi ko kailanman hinangad ang mga bagay na yan. Hindi ka karapat-dapat na isipin akong asawa. Halika. Sino mang magtatangkang pumasok sa bakuran ko? Bawat isa ay bibigyan ng isang ladrilyo. Diretso sa ulo. Sino sa inyo ang hindi nakipagpalitan ng mga bagay-bagay sa likod? Gusto mo bang pangalanan ko pa? Hindi pinaparusahan ng batas ang nakararami, Director Zhang. Baka mas mabuting ipagpabukas ito. Bagamat sinasabi ng leader na hindi dapat parusahan ang nakararami. Si Du Jiangwo ay kamakailan lamang nagkasala. Kailangan naman siyang parusahan. Sige, ano sa tingin mo ang nararapat na parusa? Malapit na ang taglamig. Huwag siyang payagang maghanap ng pagkain sa bukirin. Putulin ang kanyang daan para makahanap ng pagkain. Yung pamilya ni Du Jiangwo, kulang ang pagkain sa taglamig. Paano sila mabubuhay? Hindi ba't magaling siya? Kung may kakayahan siya, dapat ayusin niya ito sa sarili niya. Walang dapat pag-usapan. Handa akong tumanggap ng parusa pero sa grupo. Hindi ba dapat? Bigyan ako ng pagkakataon para kumita ng puntos. Sa ngayon, ang natitira na lang ay pakainin ang mga hayop ni Sun Liuan. Pero kaunti lang ang makukuha mong puntos. Naisip ko na, village chief. Gaya ng pag-aalaga ni Uncle Son sa mga hayop. Sige na, bahala ka na. Asawa, huwag kang mag-alala. Magaan lang ang pagpapakain sa mga hayop. Marami akong oras para manghuli sa bundok. Sisiguraduhin kong hindi kayo magugutom ni Nyunyu. Tatay, nakaluhod na ako ng matagal. Pwede bang tumayo muna ako at magpahinga bago magpatuloy? Napakalaking gulo ang nagawa mo. May mukha ka pang umupo. Laodu, huwag ka namang masyadong magalit. Kung hindi talaga kaya, tutulungan na lang natin sila ng mas marami. Wala na tayong magagawa kundi ganito na lang. Sa oras na iyon, kukuha na lang ako mula sa ating sariling pananim sa taglamig. At ibibigay ko sa batang ito. Tatay, 3 buwan na akong buntis. At kulang ako sa nutrisyon ngayon. Kung ibibigay niyo ang bigas kay bunso, hindi ako papayag. 3 buwan pa lang. Bakit kailangang magmadali? Mas mabuti pang hintayin ang tagsibol para magdagdag. Bakit naman? Ayaw kong ipanganak ang anak ko. Nakulang sa ganito o ganyan. Tay, Tio Liu, kung talagang gusto niyong tumulong sa akin, may alam akong paraan. Anong balak mo? Yung baril at malaking itim na aso niya sa bahay. Pahiram naman. Sisiguraduhin kong makakaligtas ako. Yung mga pugad na pwedeng pasukin. Naubos na ng mga tao. Huwag mo nang alalahanin yan. Pahiram mo na lang sa akin. Sige na. Mamaya, pumunta ka sa akin para kunin ang baril at dalhin ang aso. Asawa, saan ka pupunta? Ano pa nga ba? Habang gabi at walang tao. Mamumulot ako ng kaunting patatas, hindi naman pwedeng magutom tayo, di ba? Siguradong gusto niyang lumapit kay isang Desheng para makiusap. Baka hinihintay lang niya si Xiuyun na pumunta. Asawa, huwag kang makikipag-ugnayan kay isang Desheng. Bakit? Si Zhang Desheng ay may kaugnayan sa akin.
Pero si Zhang Desheng ay hindi magandang tao. Mas mabuti pang lumayo ka sa kanya. Anong sinasabi mo? Si Zhang Desheng ay pinsan ko. Lumaki kami ng magkasama. Tinuturing mo siyang kuya. Tinuturing ka ba niyang kapatid na babae? Si Uyun, kapatid. Nasa bahay ka ba? Gusto ko sanang makipagkwentuhan sa'yo. Madilim na ang paligid. Mas mabuti pang umuwi ka na. Kailan ka ba magkakaroon ng oras? Inaanyayahan kita sa bahay ko para kumain ng masarap. Wala akong oras kamakailan. Pag-usapan na lang natin kapag may oras na ako. Tama na, Zhang Desheng. Hindi papayag ang misis ko sa mga ganyan mo. Huwag ka nang magpakita sa bahay namin. Du Jiangwo, basta't makipaghiwalay ka kay Si Uyun. Sisirain ko ang buhay mo dito sa maliit na village. Siyempre, pwede mo pang itago ang bata. Ayoko niyan. Ayokong kapag naging kami ni Si Uyun. May kalagkad pa siyang bata. Akala mo ba natatakot ako, gusto mo pa akong gawing tauhan mo? Karapat-dapat ka ba, kung maglakas loob kang kumatok sa bahay namin? Pupugutin ko ang ulo mo. Mukhang bukas kailangan ng pumasok sa bundok. Una, lagyan ng mga bagay para matakpan ang mga bibig ng mga tao. Pagsusugal. Sige, subukan mo pang magsugal. Wala kang karapatang makipagsugal kay Liu. Pare, ano bang nangyayari dito? Hindi mo pa alam. Si Liu Chon'an at si Li Erdan ay naglalaro ng baraha. Sa kabuuan, natalo sila ng mahigit 30 puyuan. Si Liu Chon'an na ito. Kahit papaano, lumaki siya kasama ang may-ari ng hardin. Ako ba ay may karapatang makialam sa bagay na ito? Iligtas si Long Yu. Boss, tumigil ka na. Kung hindi, mapapatay mo talaga ang bata. Lumayo ka sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko mapalo itong pasaway. Bata, tumakbo ka. Bata, tumakbo ka. Bata, tumakbo ka. Kung hindi ka tumakbo, talagang mabubugbog ka dito. Kung hindi ka tumakbo, talagang mabubugbog ka dito. Talagang mabubugbog ka dito. Naglalakas loob ka bang palayain siya? Naglalakas loob ka bang palayain siya? Naglalakas loob ka bang palayain siya? Liu Chon'an, bumalik ka rito. Liu Chon'an. Liu Chon'an, bumalik ka rito. Bumalik ka rito. Tila ang direksyon na tinakbo ni Lao Liu ay patungo sa Chunan. Mukhang sa Wildman Gorge. May mga oso roon na naglalakad-lakad. Kailangan na nating hanapin si Chunan. Hindi tayo pwedeng manood na lang. Hanapin mo, dahe. Nanay ko. Tulungan niyo ako. Tatay, nagkamali ako. Kung sana dumating ka para iligtas ako. Sa susunod, kahit anong gawin mo, hindi na ako tatakbo. Susunod na ako sa iyo mula ngayon. Ha? Bakit basang-basa ang pantalon mo? Nabasa ako sa takot, Laudu. Bakit ikaw? Bilisan mo, iligtas mo ako pababa. Halika, hawakan mo ako ng kaunti. Hahatakin kita. Grabe, muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko talaga dito na matatapos ang buhay ko. Paano mo ako nahanap? Wala akong kakayahan para mahanap ka. Buti na lang nandyan ang aso ninyong si Dahe. Hoy! Talagang magaling itong hayop na ito. Alam ng tatay mo na pumunta ka sa Wildman Gorge. Hindi ka man lang nagdalawang isip kahit sandali. Huwag mo nang banggitin yung matandang yun. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naipit ako sa puno at pinapalo. Nagkapera lang naman siya sa akin. Hindi ka naman talaga isang mayaman na anak. Lumabas ng mahigit 30 piraso. Paano siya hindi magagalit? Ang perang ito ay inilabas sa loob ng 3 araw. Nadaya ako. Siguradong si Li Erdan ang may gawa nito sa likod. Liu Chon'an. Umakyat sa puno. Narito na. Naku po. Bakit hindi tumakbo ang hayop na to nang makita ang baril? Itong malaking oso. Siguradong nanay ito ng oso kanina. Mukhang gusto nitong maghiganti. Ano nang gagawin natin ngayon? May paraan ako, pero kailangan mong magsakripisyo. Anong paraan, sabihin mo? Bumaba ka at akitin mo rito ang inang oso. Du Jiangwo, akala ko pa naman kaibigan kita. Ganyan mo ba talaga ako gustong mamatay? Huwag kang mag-alala. May kumpiyansa ako sa pagbaril ko. Simula bata tayo, hindi pa kita nakitang humawak ng baril. Niloloko mo ba ako? Basta't nasa akin ang baril. Maililigtas ko ang sarili kong buhay. Pero kung mapatay o mapinsala ka ng inang oso na yan, hindi ako sigurado. Sige, maniniwala ako sa'yo ngayon. Kung mamatay ako ngayon, sabihin mong ang matanda sa bahay namin. Magdasal siya at magsunog ng mas maraming papel para sa akin. Pumutok ka na, Du Jiangwo, bilisan mo, putok na. Bakit hindi ka agad pumutok kanina?
Halos mamatay ako sa takot. Ang baril niyo ay nakatago na ng ilang dekada. Matagal na itong may kalawang. Kaya kailangan malapit ang tama. Para masiguradong tamaan ang ulo. Ganun pala yun. Tulungan mo ako. Ilagay mo muna itong itim na oso sa isang nakatagong lugar. Kapag may tao na sanayon mamaya, hayaan silang tumulong na buhatin ito pabalik. Ang laki-laki ng itim na oso na ito. Siguradong marami itong halaga. Anak, huwag mo akong takutin. Sisi mo ito. Kung hindi mo sana hinila ang anak sa puno, hindi naman siya tatakbo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Yung tunog kanina parang putok ng baril. Saan naman nagmula ang baril sa Wildman Valley? Tara, tingnan natin. Mukhang nagbanggaan ang mga oso. May dugo pa sa bibig ng itim na oso. Baka may kinakain siya kanina. Anak o anak ko. Pinagsikapan ko at pinabayaan ka ng halos 20 taon. Anak o anak. Bakit naman ganyan ang kapalaran mo? Aba, hindi ba mga tao sa ating baryo iyon? Bakit hindi sila dumaan para hanapin ang ating mga magulang? Bakit kayo umiiyak? Naku, may multo. Anak, alam ng tatay na hindi makatarungan ang pagkamatay mo. Mula ngayon, tiyak na mas marami akong susunugin na pera para sa iyo. Sino ang namatay? Baka hindi pa namatay ang batang ito. Buwisit na bata, natakot mo ako. Mali ang pagsusugal ng tatay, kasalanan ko iyon. Hindi na ako muling lalapit dito. Napag-isipan ko na. Mula ngayon, susunod na lang ako kay Dujayan Go para matutong manghuli. Siguradong makakakuha ako ng $180 sa isang taon. Bakit? Bumaba ka sa bundok, bakit hindi ka pa rin nagigising? Dahil nahanap na ang tao. Magsimula na tayong bumalik sa nayon isa-isa. Sandali lang, mga kasama. Pwede ba ninyong tulungan akong dalhin ang oso na nahuli ko? Kung hindi natin ito dadalhin pabalik. Baka sa ilang araw ay lamunin na ito ng mga langaw. Baka naman niloloko mo lang ako. Sabi mo, ikaw at si Dujiangwo ay nakahuli ng oso. Naman, pero wala akong kinalaman doon. Si Dujiangwo talaga ang may gawa. Ikaw ang nagpaputok ng baril kanina. Tara, dalhin mo ako para makita ang oso na nabaril mo. Iniligtas mo ang anak ko. Simula ngayon, ikaw ay isang utang na loob ng pamilya Liu. Kapitan, ano pong ginagawa ninyo? Tumayo po kayo, Kapitan. Kahit na si Dujiangwo ang bumaril sa oso na ito. Ngunit ayon sa mga patakaran ngayon, dapat bang isama ito sa atin sa nayon? Ari-arian ng bayan. Ari-arian ng bayan. Nabaliw ka na ba? Wala kang ginawa. Pero may mukha kang humingi ng bahagi. Tatay, sasabihin ko sa iyo. Sana'y naglalaro lang ako ng baraha. Si Li Erdan ang sadyang nagtakip sa akin. Siya talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito. Li Erdan, talagang umunlad ka na. Kahit ang anak ng tatay ko, kaya mong lokohin. Huwag mong isiping ikaw ay mahalaga. Huwag kalimutan na ako ay tao ni Zhang. Gusto mong kunin ang aking oso. Siyempre, ang bill na nahuli mo ay para sa lahat. Talagang dapat itong pag-aari ng lahat. Chon-an. Bumalik ka sa nayon at tumawag ka sa pulis. Pakiusapan silang pumunta rito. Giant Go. Ano bang balak mo dito? May regulasyon ang ating bayan. Ang napatay ay mapanganib na ligaw na hayop. Ang hayop na iyon ay pag-aari ng naghunting. Ayon sa batas, may ganitong regulasyon. Kanina, kayo ang tumawag dito. Sabi niyo nahuli niyo ang oso. Kasama ang mga kapulisan. Ito ay nakuha ng aming taga-baryo na si Dujiangwo. Wow, ang laki ng itim na oso na to. Dujiangwo. Sigurado ka bang totoo ang sinasabi mo? Kung nagsisinungaling ka, maaaring may legal na pananagutan ka. Mahal na kasama sa pulisya. Kung hindi ka naniniwala sa aking galing sa baril, pwede tayong magpaligsahan. Makikipagkumpara sa akin. Hindi ka pa nagpakilala. Ang pangalan ko ay Heyong. Nakuha ko ang perfect score sa shooting sa Police Academy. Kung hindi ka naniniwala na may kakayahan ako, ang laban ay ang pinakamahusay na patunay. Sige, makikipaglaban ako sa iyo ng ilang beses. 3 round. Kailangan mo lang manalo ng 1 round laban sa akin. Aaminin kong ikaw ang pumatay sa itim na oso. 3 tira, lahat isa 0 puntos. Paano mangyayari yon? Itong batang ito ay isang mahusay na mamamaril. Sa nakaraang buhay ko sa gubat, hindi ko ito naranasan. Maliit na bagay lang yan. Gusto mo bang magsundalo? Mukhang mabibigo po kayo. Hindi akma ang kalagayan ko ngayon para magsundalo. Bakit? May anak na akong ilang taon na ang edad. Kung papasok ako sa militar, masyadong mahihirapan ang mag-ina ko. Ganun pala. Ako ang nagkulang. Sayang naman ang galing mo sa pagbaril. Baka pwede kang bumalik at humingi ng permiso sa direktor. Tingnan kung pwede nating hilingin sa kasama na ito, na ibahagi ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril. Nga, Dujiangwo. Gusto mo ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan sa opisina. Ano namang ayaw mo?
May pagkakataon kang kumita ng ekstra. Siguradong laging handa. Anong sinasabi mo? Hindi lang si Du Jiangwoo ang nakapatay ng oso. Inimbitahan pa siya ng pulis para magturo ng pagbaril. Totoo yan. Nakita ko mismo. Yung 2 pulis. Bago sila umalis, tinulungan pa siyang ibalik ang oso sa nayon. Hindi mo man lang nagawa ng maayos ang simpleng bagay na yan. Pinapagawa ko sa'yo ng bitag kay Liu Chunan. Pero ang nangyari, si Du Jiangwoo pa ang nakinabang ng malaki. Boss, hindi ko rin inakalang ganito ang mangyayari. Si Du Jiangwoo ay talagang ibang-iba na. Marunong nang manghuli at bumabaril. Ano kung iba na siya? Dito sa maliit na nayon ng An. Ako ang may kapangyarihan. Du Jiangwoo, umunlad ka na ah. Nangangahas ka pang manghuli ng oso sa Wildman Gorge. Mahal, nag-aalala ka ba para sa akin? Nag-aalala ako sa'yo kasi natatakot akong mamatay ka sa labas. Ang dami namang tao sa baryo. Bakit kailangan mo pang magpakabayani mag-isa? Kung malaman ng anak natin, ano kaya ang iisipin niya? Huwag mo akong hawakan. Mahal, huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakabalik akong ligtas. Tinulungan ako ng mga taga-baryo na hatiin ang oso. Ang apdo at paa ng oso ay mabenta at mahal ang presyo. Hintayin mo bukas. Pupunta ako sa bayan para ibenta ito. Siguradong bibili ako ng bagong damit para sa'yo. Sino bang may gusto niyan? Nagulat ako, nagsimula na siyang magpakita ng malasakit. Sa tingin ko, ang perang ito. Baka nga ay inihanda mo na ang sarili mong puhunan para sa sugal. Sabi ko na sa iyo, asawa, na matagal na itong nabago. Sa loob ng ilang araw, bibili ako ng mga inahing manok para sa iyo. Kaya araw-araw tayong magkakaroon ng itlog. Sabi mo, totoo ba? Siyempre, tutu. Pananaligan ko muna ang sinabi mo. Asawa, ang bait ko nitong mga araw. Hindi mo ba ako dapat bigyan ng gantimpala? Ano bang gusto mong gawin? Tagapamahala, naalala niyo pa ba ako? Ikaw yung nagbenta sa akin. Ng hishubu at ahas, yung mga ngaso. Ako ito. Nandito na naman ako para mang-abala sa iyo. Anong nangyari? Ngayon ba ay may nakuha ka na namang hishubu? Huwag kang mag-alala, pareho pa rin ang presyo sa nakaraan. Kung gaano karami meron ka, kukunin ko lahat. Dumating ako ngayon hindi para magbenta ng hishubu. May iba akong espesyal na bagay. Ito rin ay ikaw ang gumawa. Anong gusto mong sabihin? Itong bagay na ito, hindi mo kayang tanggapin, boss. Siyempre, kaya kong tanggapin. Bibigyan kita ng buong beer baile. Isang piraso ay 18 yuan. Ang bawat beer pao ay may bigat na 1 kilo at kalahati. Kukunin ko ito sa halagang 10 yuan bawat kilo. Kaya't kabuang halaga ay 48 piraso. Alam na mahalaga ang mga bagay na ito. Ngunit hindi ko inasahan na ganito kalaki ang halaga. Kalahati ng halaga ay para sa akin. Ang kalahati ay papalitan ng mga tiket ng bigas at mga industriya na kupon. Bibili ako ng ilang kilo ng bigas. Walang problema. Sa susunod na may magagandang bagay, kailangan pa itong dalhin dito sa akin. Tinatanggap ko ito sa tamang halaga. Siyempre. Ito na ang 3 araw, Du Jiangwoo. Hindi kami hahanap sa iyo. Hindi mo naaalala ang pagbabayad, di ba? Anong klaseng usapan ito? Kakarating ko lang mula sa bayan. Nais ko sanang magtanong tungkol sa utang nyo. Alam mo na, 3 araw na ito. Hindi na ito tungkol sa 20 pesos. Kung kulang, ayos lang. Pwede tayong pumunta sa asawa mo para sa dagdag. Sino ang nagsabing kulang ako? Kasama na ang interes, 25. Siguraduhin yung tama ang bilang. Bakit hindi mo pa ito inilabas kanina? Kailangan pa talagang magtiis kami sa ilalim ng araw. Nagtakbo kami ng 2 beses para sabihin sa'yo, Du Jiangwoo. Sa pagkakataong ito, mabuti na lang at nakakaintindi ka. Sa susunod na magtatagal ka sa pera namin. Huwag mong sabihing 25. Kahit na 205, hindi na ito magiging epektibo. Walang susunod na pagkakataon. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Naging matapang ka na naman. Hayaan mo siyang makapaglabas ng saloobin. Kapag natalo ka sa susunod, huwag kang lumuhod at magmakaawa sa amin na umalis. Ate, anong ginagawa mo sa harap ng bahay ko? Jiangwoo. Nandito ang ate para hanapin ka. Bakit mo ako hinahanap? May narinig ako, na nakapatay ka raw ng isang oso. Tingnan mo naman ang kalagayan ng pamilya natin ngayon. Ate, kung gusto mo ng karne ng oso, pumunta ka kay kapitan at kunin mo na lang. Sabihin mo ako ang nagsabi. Sige, Jiangwoo. Alam ko namang may malasakit ka, Hipag. Hipag, may iba ka pa bang kailangan? Huwag ka munang umalis. Maraming mahalagang bahagi sa katawan ng oso. Hindi niyo naman maubos mag-asawa. Bakit hindi niyo na lang ibigay sa amin ang isang palad ng oso? Iuwi ko para sa tatay mo at kuya mo. Para mapalakas ang katawan nila. Asawa.
Huwag mong sabihin na ang tatay ko at ang kuya ko. Hindi kailangan ang bagay na ito. Kahit pa kailangan, hindi ka pa rin dapat humingi. Du Jiangwoo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba naniniwala sa asawa ko? Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala. Natakot ako na ibibigay ko sa iyo ang mabangis na palad. Pagkatalikod mo, dinala mo agad yan sa pamilya mo. Linawin mo nga ang sinasabi mo. Kailan ko ba kinuha ang mga gamit? At palihim na dinala sa pamilya ko. Kahit sabi-sabi lang. O totoo man. Itong paa ng oso, siguradong hindi ko ibibigay sa iyo. Kaya huwag ka nang umasa. Biyanan ng pinuno. Anong dala mo? Ano pa ba? Walang halaga, sirang bagay. Ibinigay ng anak mong mabait. Karne ng oso. Paano magiging walang halaga yan? Talagang may malasakit si Pangalawa. Tama ka dyan. Hindi na sayang ang pagpapalaki sa batang yan. May balat at paapa ng oso si Pangalawa. Noon, pinakiusapan ko siyang magbigay ng konting paa ng oso. Para ialay kay tatay. Pero ayaw talaga niyang magbigay. Tay, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ni Bunso. Ngayon lang naman nagsisimulang gumanda ang kalagayan ni Pangalawa. Yung mga apdo at paa ng oso. Siyempre dapat itago para sa pera. Kaya ko pang kumilos ngayon. Umaasa lang ako sa anak ko para sa kabuhayan. Kapag kumalat ito, tiyak na pagtatawanan ako ng mga tao sa nayon. Tama ang sinabi ng tatay. Ikaw talaga, ang dami mong sinasabi. Sige na, asawa ng panganay. Sama-sama tayong ayusin ang karne ng oso na ito. Nandito ako at nagbubuntis pa. Ilang buwan ka palang nagbubuntis? Bakit hindi ka makakatulong sa iyong ina? Ang dinadala ko ay lahi ng pamilyang Du. Ay. Sige na, kaya ko namang gawin ito mag-isa. Huwag mo nang pagalit ang bata. Mama, hindi siya tumutulong sa iyo. Ako at si Uyun ang tutulong sa iyo. Ikaw, bakit kayo nandito? Nagdala kami ng kaunting bigas at harina para sa bahay. Iwanan niyo ito para sa inyo at sa tatay ko. Hindi naman kami kasing yaman ng mga tao sa lungsod. Sapat na ang mais na harina, dahil ito ay isang magandang intensyon mula kay ikalawa. Tanggapin niyo na lang. Dadalahin ko ito sa kusina. Heto, si Uyun, ito ay kaunting pasalubong ko. Ito ba ay hindi iyong mana? Hindi ko maaring tanggapin. Asawa ng panganay, ano ang ginagawa mo? Sa mga taong ito, ilang beses ko nang tinanong tungkol sa pendant na jade na yan. Ni minsan, hindi niyo naman balak ibigay sa akin. Pero pagkapasok pa lang ni Luke si Uyun sa bahay, ibinigay niyo agad sa kanya. Sige, simula ngayon ang buhay at kamatayan niyo. Hayaan niyo siya na ang bahala, wag na akong hanapin. Inay, ibigay niyo na lang po ang pendant na jade kay ate. Nabanggit ko na rin naman dati na ibigay sa kanya. Sinusubukan niyang alamin mula sa iba kung magkano ang halaga ng batong ito. Nanay, dapat ibigay ito kay Jaehyun. O kay Jaehyung na lang. Walang pinagkaiba kung ibibigay sa panganay o sa asawa niya. Hindi ako kampante kung ibibigay sa pangalawa. Ang tawag sa kanya ay sira-sirang bata. Talagang hindi ito basta-basta mawawala. Giant Go. Sumama ka sa akin sa bahay ng matandang punong bayan. Tingnan natin kung maaari niyang alisin ang pagbabawal sa pagkuha ng patatas. Baka hindi ako makapunta. Bakit? Ayaw ko nang umasa sa pagkuha ng patatas para mabuhay. Kung talagang nais mong magbago, ngayon ganito na ang itsura ng pamilya namin. Kailangan pa naming umakyat sa bundok para manghuli. Nakakatawa. Akala mo talaga ay kaya mong manghuli. Tatay, huwag ka nang makialam. Basta't nakapagdesisyon na ako. Kung may lakas ka, umalis ka na at huwag nang bumalik. Huwag nang pag-usapan ang panghuli. Tingnan mo, hindi kita papatawarin. Noong huling naghukay ako ng Hishugu, naglagay ako ng 23 bitag. Sa totoo lang, ilang araw na rin silang nakalagay. Dapat naman sana may nahuli na. Kuneho. Alam ko na, may nahuli talaga. Sa unang 16 na nabitag, may 3 tayong nahuling kuneho. 2 ang nahuli nating daga. Hindi tayo makakain ng laman ng daga. Ihuhulog na lang natin kay Dahe para sa pagkain. Anong kie? Kainin ang kuneho. Baka may oso. Amuyin muna ni Dahe itong ulo ng kuneho. Grabe, Diyos ko. Itong lugar na to. Paano nagkaroon ng ganito kalaking baboy damo? May kasama pang mga anak. Omnivore ang baboy damo. Kapag nagsawa na sa karne, maghahanap ng ibang lasa. Pinakamalapit na bukirin sa bayan. Siguradong ang Xiaoan Village ang unang tatamaan. Hindi, kailangan talagang patayin ang baboy ramo na ito. Dapat hindi ko na ibinigay ang baril sa matandang punong bayan noong nakaraan. Wala na tayong magagawa.
Mas mabuting maghintay na lang. Pag kumpleto na ang kagamitan, saka na lang tayo mag-usap. Test? Ang bilis mong tumakbo, hayop ka. Ayos lang, ayos lang. Akala ko may masama nang nangyari. Hintayin niyo lang, kukuha ulit ako ng baril. Siguradong babarilin ko siya sa ulo. Hindi ba kotse ito ng pulis? Nagkasala ba si Xiuyun? Imposible naman. Ano nang sadya niyo rito? Kapatid na Jiangwo, naghihintay na ako sa'yo. Naalala mo ba noong huli kong sinabi sa'yo? Tungkol sa instruktor ng pagbaril. May kasamang pagkain at tirahan. At araw-araw may 2 piraso ng 5 na allowance. May ganitong magandang pagkakataon. Siyempre, hindi dapat masayang ang iyong kasanayan sa pagbaril. Nagtatakbo ako sa bundok nitong mga araw na ito. At nakapag-ipon din ng ilang ligaw na bagay. Habang papunta sa bayan bilang instruktor. Mabuti na lang at maibibenta ko agad ang mga ito. Kailan tayo magsisimula? Ngayon, maaari pa kitang isakay sa sasakyan. May ilang dekada tayong daan sa bundok. Bakit mo ako sinasaktan, Mrs. Du Jiangwo, hindi ka ba talaga mapakali kahit ilang araw lang? Ngayon, pinatawag mo pa lahat ng tao sa istasyon ng pulis. Asawa, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang dalawang kasama na ito ay humihingi ng tulong sa akin. Hindi sila naniningil ng utang. Ang galing mo talagang magpalaki ng sarili mong halaga. Magaling akong bumaril. Kaya nila ako inimbitang maging instruktor sa pagbaril. Nagsisinungaling ka. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila. Totoo ba ito? Ikaw, Ginang. Narinig ko ang usapan ninyo. Huwag kang mag-alala, totoo nga. Inimbitahan namin si Du Jiangwo bilang instruktor sa pagbaril. Totoo ba? Niloloko ka pa ba namin? Basta makakatulong kami sa inyo, ayos na yon. Isama niyo na siya. Ako na ang bahala sa bahay. Talagang maswerte si kapatid Jiangwo. Ang bait at maunawain pa ng asawa niya. Sige, dadalhin kita sa bodega para kunin ang baril. Kunin ang baril. Gamitin mo na lang ito. Ito ay dati nang inalis. Sapat na sapat ito para sa isang instruktor. Bago ka umuwi sa iyong tirahan sa gabi, tandaan mong pumirma ng resibo at ibalik ang baril. Huwag na huwag mong dadalhin ang baril ng walang pahintulot. Naiintindihan ko na. Hoyong, bakit ka nandito? Ito ang instruktor na inimbita ko. Espesyal siyang nagtuturo ng tamang pagbaril sa mga tao sa opisina. Ang pangalan niya ay Du Jiangwo. Ito naman ang ating pulisya. Siya ang kapitan ng ating unit, si Li Yang. Tawagin mo na lang siyang Kapitan Yang. Hello, Yang. Ito na yung sinasabi mong. Napakahusay sa baril. Sa ganitong kabataan, ilang beses na ba siyang nakahawak ng baril? Bakit mo pinapansin ang edad niya? 3 beses niyang tatamaan, kaya mo na yan. Iyan ayaw kong maniwala sa ganyan. Bata, kaya mo bang sumama sa akin sa firing range para magpamalas? Saktong nandyan din ang ibang tao mula sa police force para mag-ensayo. CJ. Hindi ka ba tinatawag na sharpshooter? Sa distansyang 20 metro, hawakan ko itong kahon ng pusporo. Kung matamaan mo ito ng isang bala, panalo ka. Liyang, nababaliw ka na. Paano kung magkamali siya? Hindi ba't palagi mong sinasabi na magaling ang batang ito? Hindi ibaba mo ang kahon ng pusporo. Bilisan mo, narinig mo ba? Yang Dui, tingin mo, pasado na ba ako? Ayos, bata, saludo ako sa'yo. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo bilang instruktor. Kung ganon, dahil sinabi na niyang na ganito. Sige, magiging instruktor ako. Bago ka tumira, sabihin mo man lang. Baka may mangyaring hindi maganda. Kung sakaling tamaan ka sa kamay, gusto mo bang maging may kapansanan si Yang? Heyong, nagiging matigas ka na naman, di ba? Pagdating sa pagbaril, basta't nandyan si kapatid na Jiangwo. Kampante na ako. Pero yung batang kapatid mong babae, nagpapalibot pa rin sa bayan. Kailan mo ba? Babalakin pa alisin ang mahalagang bisitang yan. Si batang kapatid at si Hitim. Yang team, may masama. Dinukot si Miss Song Kingsu. Ano, ulitin mo nga. Kaninang kasama ko pa si Miss Song. Sa kalsada para mag-imbestiga tungkol sa mga ngaso. Biglang may grupo ng tao na lumitaw. At pinalibutan kami. Wala akong dalang baril. Hinampas agad ako ng kalaban at nawalan ako ng malay. Dinala na si Gyanji. Song, anong ginagawa mo? Nakita mo ba kung anong itsura nila? Hindi ko nakita ng mabuti. Bago ako nawalan ng malay, may narinig akong sinasabi ng grupo. Binihag si Gyanji. Song, para sa taong naghahanap ng asawa. Nagpalitan na. Huwag mo nang pansinin, hanapin muna natin siya. Lahat sumunod sa akin. Noong panahong iyon, ang kasal namin ni Xiuyun ay naayos lang sa pamamagitan ng ilang paraan. Pinapunta ako ni Li Ergao ng 30 piso para kumuha ng grupo ng mga siga sa bayan para dukutin si Xiuyun. Tapos umarte pa ako ng isa pang eksena ng bayani na nagliligtas ng babae. Baka sila na naman iyon.
Sabi ni Heyong kung walang utos mula sa opisina. Bawal magdala ng baril ng walang pahintulot. Pero paano kung sila nga talaga yon? Hindi ba delikado si Song Kingsu? Bahala na, pupunta ako para iligtas siya. Ang ganda ng galaw niya. Tama lang na sinipa ako kanina. Tama nga ang hinala ko, sila nga. Si Husan ang namumuno, nagbebenta ng tao. Hindi lang siya kumukuha ng mga babae. Pati mga bata hindi niya pinapalampas. Ang ganda ng babaeng ito. Hindi nakapagtataka na nagbayad ang bayad ng 100. Kung hindi ako makakapag-asawa, kahit ano pa, gusto ko na lang bumili ng asawa. Ayusin mo muna ang buhay mo bago mo isipin yan. Malapit na. Hanapin mo ang sako at takpan ang babae. Sumama ka sa buyer. Kuya Husan, Kuya Husan. Nasa bakuran ka ba? Ah, sino ka? Ako si Du Jiangwoo. Taga-Baryok Xiaoan ako. Dati kitang niligawan para mag-asawa. Anong ginagawa mo rito? Tumakas ang asawa ko kasama ang pinsan niya. May anak na nga kami. Hindi ko pa rin siya mapigilan. Gusto ko sanang makasama ka sa isang hero na nagligtas ng babae. Okay ba ang 30 pesos? Sige, hanapin mo ang tamang target. Tutulungan ka namin ulit. Husan Je. Maaari ko bang bilhin ang babaeng ito? Ito ay nakatakdang produkto ng iba. Kung may 100 pesos siya, hindi mo kayang bilhin. Sakaling mangyari, baka makabuo ako. Baka makuha ko ang 100 piso. Gusto ko lang makita kung anong itsura niya. Okay ba? Sinabi kong sa ibang tao yan, ibinigay sa'yo. Paano kung maghanap sila? Titingnan ko lang naman. Hindi naman talaga ako kukuha. Titingnan ko lang, okay ba? Ipakikita ko sa'yo, wala namang masama. Nako, kahit ako, nag-init na ako. Talagang maganda. Hindi ko na kayang pigilin. Talagang hindi na ito mapag-usapan. Ibaligya mo sa akin ang babaeng ito. Anong problema mo, hindi ka makausap? Babalikan kita at hahanapan ng mas maganda. Sige mga pare, ilagay niyo siya sa sako. Paano kung sabihin kung gusto ko talaga ang babaeng to? Putang ina, sawa ka na bang mabuhay? Sabi ko, hindi pwede. Tumayo ka lang dyan, huwag kang gagalaw. May baril ang mokong na to, hindi siya basta-basta. Pero hindi rin ako madaling kalabanin. Sino ang nagpadala sa'yo? Ano ang pagkatao ng babaeng ito? Husan Je, hindi mo siya kayang labanan. Mas mabuti pang pakawalan mo na siya. Ako'y nagnenegosyo ng halagang 100 piso. Sinasabi mong pakawalan, pakawalan. Wala akong pakialam kung sino siya. Mga kapatid, sumugod. Subukan ninyong gumalaw kung kaya ninyo. Uy, mukhang sanay pala ito. Pero alam ko ang batas. Hindi ka basta-basta pwedeng magpaputok. Hindi ako pwedeng bumaril ng tao. Hindi ba pwedeng ihagis ang baril sa tao? Putulin ninyo ang binti ng batang ito. Sino man ang makagawa nito ngayon? Nagbigay ako sa kanya ng dagdag na 1 yuan. Ang 2 kamao ay hindi kayang labanan ang 4 na paa. Bakit hindi pa dumarating ang pulis? Bata, sinira mo ang magandang pagkakataon ko. Ngayon, natatakot ka na. Walang gagalaw, pulis ito. Bakit nandito na ang pulis? Tapos na, lahat ay tapos na. Giant Go, bakit nandito ka rin? Bumalik ka na lang at sabihin iyon. Sa kabuuan, ligtas na si Miss Song ngayon. Naghirap ka para iligtas ang iba. Giant Go. Talaga namang hindi pangkaraniwan ang iyong tapang. Pero buti na lang hindi ka talaga nagpaputok sa tao. Noong una, nagputok ka sa ere. Sadyang nagbigay ako ng impormasyon sa inyo. Magandang paraan ito. Parang mga walang ulo kaming mga langaw. Dahil sa putok ng baril mo. Doon lang kami nakahanap ng lugar. Naglaro ka sa tita ko ng ganito. Sobrang naiinip na sa pera. Mula pagkabata ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong pagdurusa. Ayos na, maliit na kapatid. Nahuli na ang tao. Si Husan ay may record na sa pulisya. Siguradong makakakuha siya ng ilang taong pagkakakulong. Bakit hindi kayo dumating ng mas maaga, kuya? Halos mapahamak na ako dahil sa sis na ito. Gusto nila akong ibenta sa halagang 100 piso. Tita, gusto mo akong magsalita. Dapat mas iwasan mo ang mga gulo sa hinaharap. Siyempre, walang mga has na makialam sa'yo. Paano ko naman ito masisisi? Kung may dapat sisihin, iyon ay ang mga taong may masamang balak. Husan, umamin ka na. Sino ba talaga ang gustong bilhin ang aking maliit na disipulo? Sino ba talaga sila? Ay isang magsasaka. Na nang makita ang dalagang ito ay nagkaroon ng masamang balak. Nagdala ng ilang tao para hulihin ang magsasaka at tanungin siya. Mukhang si Song Kingsu ay walang balak na ipagkanulo ako. Kapatid na guro, si Du Jiangwoo ay nasugatan ng grupong ito dati. Gusto mo bang dalhin muna siya sa ospital? Anong Jiangwoo? Sumakay ka agad sa kotse ko, dalhin kita sa ospital. Kailangang pagalingin ng maayos ang sugat na iyan. Hindi na siguro kailangang pumunta sa ospital. Gasgas lang naman ito. Bumalik muna tayo sa istasyon. CJ, tiyakin mong pumunta sa klinika para magpagaling. Kailangan mo pang turuan ang grupong ito ng mga pasaway. Walang problema, bukas na ako mag-umpisa.
Giant Go. Talagang maraming salamat sa iyo. Sa iyong gabay, ang mga batang ito ay nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang pagbaril. Maliit na bagay lang. Halos kalahating buwan na. Dapat na akong umuwi at tingnan ang misis ko. Nakuha ko na ang iyong subsidy at labor service fee. Nakapag-apply na ako para sa iyo. May magandang balita pa akong sasabihin sa iyo. Anong magandang balita? May utos mula sa itaas. Kailangan magsagawa ang bawat rehiyon ng sariling pangkat ng pangangaso. Ang galing. Alam ko na may plano ka. Ako na ang magbabantay para sa iyo. Ito ang iyong bonus bilang instruktor. Kabuang 46.5 yuan. Sobrang laki niyan. Mas mataas pa kaysa sa 2 buwang sahod ng isang karaniwang opisyal. Huwag nang magpalusot. Ito ang nararapat sa iyo. Sasama kita pa uwi. Salamat kay Hidui. Alaynan. Bakit ganyan ka, punong barangay? Oh, bumalik ka na mula sa opisina. Maayos ba ang trabaho sa lungsod? Maging maayos, maging maayos. Ang mga kasama sa opisina ay mababait sa akin. Parang isang pamilya. Umuunlad na. Ang tatay mo nitong mga nakaraang araw sa baryo ay talagang mayabang. Mahilig talagang magyabang ang matandang iyon. Punong baryo, hindi mo pa sinasabi kung anong ginagawa mo dito. Tinawag ni Zhang Desheng ang isang grupo ng mga kabataan. Sabi niya, sama-sama raw kaming mag-aaral para maresolba ang problema ng mga baboy ramo sa paligid ng baryo. Baboy ramo. Kailan pa nagkaroon ng baboy ramo sa baryo natin? Noong nakaraang 2 araw lang. May nakakita sa wild boar na may ilang mga beak na kumain ng mga tupa ng nayon. At iniwan na lang ang isang ulo. Hindi ba? Ang malaking wild boar sa nayon ngayon ay siya ring nakita ko noon. Bakit hindi natin pinagsama-sama ang lahat para itaboy? O baka manghuli ng baboy ramo? Akala ko sana ay mag-organisa ng mga kabataan sa nayon para pumasok sa bundok. Ngunit si Zhang Desheng ay nanindigan na ito ay magdadala sa kanila sa kapahamakan. Pinilit niyang magdaos ng pulong ang lahat. Yung mga balak niya, hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ba't gusto lang nilang wasakin ang kapangyarihan ko sa Nagsasa Village? Teka lang, Tito. Sasama ako sa'yo sa village committee. O ay, bumalik na ang shooting instructor mula sa bureau. Zhang Desheng, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Anong balak mo? Hindi ka naman kailanman pumupunta sa barangay para makinig ng leksyon. Nang aaway ka ba? Ano, gusto mo bang makipag-away sa akin? Do Giant Go. Halika. Ito ang aking patunay ng trabaho sa opisina. Sino sa inyo ang desperado at gustong pumasok? Subukan nyo lang. Boss, siguro huwag muna nating isama ang mga tulad ni Du Jiangwo. Pumasok na sa meeting room para mag-aral. Ang layunin ay tulungan ang ating Xiaon Village na masolusyonan ang problema sa mga baboy ramo. Kailangan pa rin ang iyong matalinong pamumuno. Kakatapos lang ni Du Jiangwo mula sa opisina. Kilala niya ang ilang tao. Sa pagkakataong ito, hindi matalino ang magbigay ng problema sa kanya. Du Jiangwo, maghintay ka. Balang araw, ipapakita ko sa iyo. Itong mga walang isip na tao. Araw-araw, nakikisama kay Zhang Desheng ng walang kabuluhan. Balang araw, hahanapin ko ang kanilang ina. Kailangan nilang putulin ang mga asong ito. Mas mabuti pang sabihin mo sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng mga baboy ramo. Ilan ba ang mga baboy ramo? Mga 7 o 8. Isa lang ang malaki ang katawan. Ang natitirang sukat ay kalahati na lang nito. Mukhang inahin iyon na may grupo ng mga bik. Bagamat malakas ang pinsala ng mga adultong baboy ramo, kung tama ang paraan, maaari itong mapatay. Kapag namatay ang inahin, walang laban ang mga bik. Kung may ideya ka, sabihin mo na. Baka pwede mong ipahiram ulit ang iyong shotgun. Giant Go, sa tingin ko tungkol dito. Mas mabuti na lang na bukas ay magdala tayo ng ilang tao para mag-usap-usap tayong lahat. Itong matandang fox. Sige, susundin ko ang iyong sinabi. Uwi na ako. Nandito ka na. Miss mo ba ako, asawa? Sino bang may gusto sa'yo? Malapit na ang pagkain. Maghugas ka ng kamay. Tingnan mo, ano ito? Saan mo nakuha ang jelly skin na ito? Mahalaga ang bagay na ito. Dinala ko ito mula sa syudad, tikman mo. Basta mapasaya ko lang si Xiuyun. Kahit gaano kahirap o kapagod, sulit pa rin.
Anong nangyari dito? Tio Hisan, bakit kayo nagmamadali at parang balisa? Hindi mo pa ba alam? May baboy ramo na pumasok sa baryo natin. Sinira pa nga ang pader ng opisina ng barangay. Narinig ko na pinutol nila uson ang isang binti. At ang tao ay pinabayaan ng chief. Ngayon tinawag ko ang lahat. Para lang sa isang layunin, maghiganti para kay Lauson. Si Lauson ay nag-alaga ng mga hayop para sa ating nayon sa loob ng maraming taon. Ngayon siya ay nasa panganib. Hindi ba tayo dapat makialam sa ating nayon, Siyawan? Kayo mga kabataan, malakas ang katawan ninyo. May kakayahan kayo. Kailangan talagang makuha ang kiis na iyon. Sandali lang. Ito ay tungkol sa buong nayon. Sinasabi ninyo na papatayin ninyo ang mga kabataan. Ano bang klaseng usapan ito? Sino ang nagsabing ipapadala kayo sa kamatayan? Sama-samang pupunta ang mga malalakas na tao sa nayon. Hindi na kailangan ng mga matatanda, babae at bata. Ang nasaktan ay isang matandang lalaki. Wala naman tayong kinalaman dito, di ba? Kung nag-aalala ka, mas mabuting pumasok ka na lang sa bundok. Huwag mong gawing ideya ang aming sitwasyon. Wala ka na bang konsensya? Inutusan ako ng leader. Nadalhin ang lahat para mag-aral, lalo na ang mga kabataan. Magkakaroon ng talakayan sa pag-aaral mamaya. Kailangang dumalo ang lahat. Iwan mo sa akin ang usapin nila Usun. Du Jiangwo. Ito ay hayagang pagsuway sa diwa ng pag-aaral. Ayaw kong makipag-usap sa inyo ng marami. Sino ang gustong pumasok sa bundok kasama ko? Lumabas kayo. Bibilangin ko ang utang na loob ko kay Du Jiangwo. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Isama niyo ako. Isama na rin kami ng kapatid ko. Sigurado ba kayong nais niyong labanan ako? Isipin mong mabuti ang mga kahihinatnan. Si Lolo Son ay ating tiyuhin. Hindi ba natin kayang baliwalain ang pinsala sa ating pamilya? Kung muling umatake ang baboy ramo sa nayon, sino ang mananagot? CJ. Maghintay kayo. Pasensya na, Giant Go, sa inyo. Maghihiganti para kay Lausun 2. Ayusin ang problemang ito sa nayon. Ito ang dapat nating gawin. Nakahanda na ba ang mga bagay na inihanda mo? Magtatapos ako ng maayos, huwag kang mag-alala. 7 bala na lang ang natira. Sabi ng tatay ko, dala ko lahat. Talagang sira na ang baril na ito. Hanapin mo ang daan na tinahak ng mga dahi. Talaga bang naniniwala ka sa tanga mong aso? Sa bahay ko, natutulog lang siya at kumakain. Maging ang pinto, ayaw niyang tingnan. Kayo kasi hindi siya tinuruan ng maayos. Mag-ingat, may sitwasyon sa harap. Paano natin gagawin ito, Jiangwo? Nasa kalahating milya na tayo. Hindi ka makakapag-target ng tama, matanda ka na. Siyempre, hindi pwedeng sumugod ng basta-basta. Dapat silang lumapit sa atin. Ihanda mo ang 2 manok na dala mo. Bakit mo kailangan ng manok ngayon? Kailangan mo itong lutuin para makain. Bato ang gamitin mo. Sakto sa ulo, huwag lumapit. Hindi mo kayang pigilin ang malaking ito. Banggain niyo ang mga maliliit na ito. Ako ang hahabol sa malaking ito. Kung hindi siya aayusin, babalik siya para maghiganti. Giant Go, mag-ingat ka. Yung kisses, kapag nagalit, kayang sumira ng tao.
Sis, masyado kang nagmamadali sa iyong tagumpay. Giant Go, nakabalik ka na. Nawala ang inahin na baboy ramo. Walang problema kahit na nawala. Sapat na ang mga ito para sa paghihiganti ni Ginoong Sun. Ito ang dugo ng inahin na baboy ramo. Talagang nasaktan mo siya. Later. Sa tingin ko, sina Du Jiangwo at ang iba pa. Malamang nila pa siya ng mga baboy damo. Karapat-dapat lang kasi ayaw niyang sumunod sa utos ko. Linisin niyo ang mga bibig niyo. Kapag nagsalita pa kayo ng kalokohan, babakalan ko kayong lahat. Uy, si Boss Du nagtatanggol ah. Sasabihin ko na ang totoo. Ang leader namin ay may gusto kay Liu Xiuyun. Hintayin mo ang kapatid mong lalaki. Magiging maayos na ang bagay na ito. Sa oras na iyon, pakakainin kita ng candy. Du Jianggo, may lakas ka bang manakit? Tulad mo, isang kiye. Nakarapat dapat ka bang isipin ang aking asawa? Walang masyadong ginagawa ang lahat. Sumama ka sa akin at tumulong. Nakuha na ang mga baboy ramo. Anyway, ganyan lang ang kakayahan mo. Nakapagpalaya ka pa ng pinakamalakas na inahin. Nahuli mo lang ang ilang mga biik na hindi pa nagpapasuso. At nagmamalaki ka pa. Anong nagmamadali yung pinakamalaking inahin? Ay nakahiga sa paligid ng Zhuangzi Gorge. Kailangan nating humingi ng tulong sa ilang malalakas. Sumama ka sa akin para hilahin yon pabalik. Wala ka na bang takot sa buhay mo? Punong-puno ng lason ang usok doon. Hindi naman ako papasok sa kanal. Nasa labas lang ako. Dalhin ang damong panlaban sa ahas. Lagyan lang ng kaunti sa katawan ng bawat isa. Huwag kayong paloko sa kanya, lahat. Talagang nakagat. Ang buhay mo ang nakataya dito. Itong lugar na ito, sasama ako sa iyo. Sakto na ako at si Dudaki ang pupunta. Huwag na kayong sumama. Nagawa mo na ang marka, di ba? Dapat ito na iyon. Hindi ko inasahan na talagang makakakuha tayo. Tara, tulungan mo ako. Iuwi natin ito, ayos lang. Dapat itong ipamahagi ng barangay. Sinabi ng pulis dati, ang ganitong panganib sa mga residente ay pag-aari ng individual. Kung paano ito ipapamahagi, tanungin si Jiangwo. Kaming apat, bawat isa ay may isang buhay na baboy. Iwan ko ang ulo ng baboy para sa malaking karne. Ayos na ang dalawang likod na binti. Ihati na lang ang natitira sa lahat. CJ. Boss, asawa, pakisalin mo ang karne para sa nanay mo. Sa gabi, magbalot tayo ng dumpling at tawagin si Jiangwo para kumain. Tay, hindi pa ba nahahati ang karne ng wild boar? Babalik ako para kumuha ng ilang kilo. Nakapagpakinabang na siya ng ganito kalaki. Ano pa ang gusto niya? Ibigay na lang yung mga beef, dalhin at alagaan. Sa susunod na taon, pwede nang umabot ng 300 o 400 na kilo. Tingnan mo ang kakayahan mo. Bawat araw, nag-iisip lang ng kapakinabangan sa pamilya. Lumayas ka at mag-asin ng karne. Wala na tayong toyo sa bahay. Bibili ako sa may bungad ng baryo. Kakauwi lang ng asawa ni Bunso galing sa kanilang bahay. Ate, saan ka pupunta? Ganito kasi yon. Nangutang si Jiangwo sa akin ng 5 piso na may mataas na tubo. Bumili ng biik, sabi niya babayaran daw pagdating ng taglamig. Kailangan magbayad ng mas mataas na interes. Sakto, nakita kita. Ikaw muna ang magbayad para sa kanya. Ito muna, pambayad sa interes. Yung natitira, ipapadala mo agad kay Jiangwo. Bumalik na ang asawa, bakit hindi mo sinabi ng maaga? Para masalubong kita. Bakit umiiyak si Nunyo? Ikaw ba ay nangutang ng mataas na interes kay Liu? Kay Xiaomi? Anong mataas na interes? Kailan ba ako nangutang sa kanya? Sabi niya mismo sa akin. Kinuha pa niya ang mga bagay na ibinigay ng mga magulang ko. Akala ko ay nagbago ka na. Kaya ko lang na ibalik si Nunyo.
ganyan mo ako pinapakalma. Tara na, misis. Sasamahan kita para singilin siya. Kailangan nating makuha ang mga bagay ngayon. Liu Xiaomi. Lumabas ka dito, gago ka. Ano nang nangyayari dito? Nagagalit ka ng sobra. Kailan ba ako kay Liu Xiaomi? Nanghiram ng pautang na mataas ang interes. Bakit niya kinukuha ang gamit ni Xiuyun? Pati ba naman merienda ng bata hindi pinapalampas? Asawa ng panganay. Ikaw, nakakahiya ka. Lumabas ka dito. Kumuha lang naman ako ng kaunting tinapang karne. Ako ang panganay na hipag. Masama bang kumain ng kaunti? Kayo talagang pamilya, puro kinikilingan. Si pangalawa, ako lang ang tinatarget na hindi kadugo. Tingnan nyo, lahat kayo. Tingnan nyo, lahat kayo. Inaapi ako ng pamilya Du. Buntis ka pa, ganyan pa ang trato mo sa akin. Ayaw ko nang mabuhay. Huwag ka nang magulo, Xiaomi. Mali ka sa bagay na ito. Humingi ka ng tawad sa kapatid na babae. Sige, hindi mo rin ako sinusuportahan. Uuwi na ako sa bahay ng mga magulang ko. Iwan mo ang mga gamit ng anak ko bago ka umalis. Nandyan ang aking pork jerky at si Little Doll. Huwag ka nang manghuthot ng kasinungalingan sa aking asawa. Sa susunod, hindi na ito magiging ganun kadali. Mula ngayon, hindi na dapat magkamali. Dapat mong alagaan si Xiuyun at si Nyunyu. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi na ako pupunta ulit. Gutom na si Nyunyu. Gusto ni Nyunyu ng 8 na dumplings. Hahaha, tama. Galing ako sa County Procurement Station. Kumuha ako ng listahan ng mga produkto mula sa bundok. Ngayon, kulang ang bigas sa lungsod. Kaya saan-saan nag-ipon ng mga produkto mula sa bundok. Ang wild walnut, 2 piso at 3 sentimo kada kilo. Bakit ang taas ng presyo ng wild walnut? Tay, sa likod ng bundok natin. May gubat ba ng ligaw na walnut doon? Gusto mo bang pumitas? Nasa loob ng bangin ng lason ang gubat na yon. Maraming makamandag na ahas doon. Ayaw mo na bang mabuhay? Sinasabi ko sa'yo, kung si Du Jiangwo ay maglakas loob pumunta sa bangin, babasagin ko ang iyong mga binti. Masyadong delikado si Jiangwo. Huwag na tayong sumugal dito. Naiintindihan ko, kaya't sinasabi ko lang. Tito Son, bakit hindi ka magpapaayos ng ilang araw? Yung binti mo, kinagat ng baboy gubat at hindi pa gumagaling. Nasanay na sa isang araw na hindi kumikilos. Pakiramdam ko palagi silang magugutom ng husto. Ito ang aming pamilya Son. Ilang henerasyon na naming pinapasa ang aklat ng mga halamang gamot na ito. Kapag naglibot ka sa gubat sa hinaharap, baka magamit mo ito. Uncle Son, napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Tinulungan mo akong maghiganti. Kailangan kong bayaran ang utang na ito. Tama, sinabi sa akin ng iyong ama. Gusto mo bang pumasok sa Zhuangzi Gorge para mangolekta ng mga ligaw na walnut? Talagang delikado ang pumasok sa Zhuangzi Gorge. Ngunit hindi ito walang solusyon. May nakasulat sa Baikao Jing tungkol sa isang uri ng balsam. Tatakbo ang mga makamandag na ahas kapag nakita ito. Kumuha ka ng 10 piraso mula sa likurang bundok. Pwede na kong itatali sa katawan. Tito Son, maraming salamat po sa inyo. Pakialagaan na lang po ang mga hayop ngayong araw. Pupunta ako sa likod ng bundok para maghanap ng halamang fengxian. Pag nakita ng batang ito na pwedeng kumita, bigla na lang niyang nakalimutan ang tito niya. Ang lakas ng amoy ng asupre ng halamang fengxian. Talagang epektibo ang halamang fengxian. Ngayon, malaya na akong kumilos. Aba, yumaman na ako. Ngayon, talagang yumaman na ako. Ito, higit 10 kilo sigurado. Umuwi muna tayo at tingnan ang presyo. Mga kababayan, siguradong makatarungan ang presyo ko. Anumang produktong galing bundok, pwedeng ipalit. Sino pa bang may sobra sa mga produkto ng bundok sa bahay? Ihanda natin ito para suportahan ang mga kasama. Huwag kang mag-alala, kasama. Alam kong may isang mayamang pamilya sa ating nayon. Huwag kang mag-alala, kasama. Alam kong may isang mayamang pamilya sa ating nayon. Kamakailan lang, nakapatay sila ng oso at baboy ramo. Maaari silang magbigay ng hindi bababa sa 50 kilo ng bigas bilang tulong. Baho. Matagal lang nahati ang sobra niyang karne sa lahat. Bumalik na si Du Jiangwo. Halimaw. Talagang pumasok ka na sa malinggaw ng malinggaw. 3 sigarilyo ang hihititin ko sa'yo. Hoy, huminto ka.
Huwag kang gumalaw, si Jiangwo ay maayos lang naman. Kasamang Du Jiangwo. Ikaw talaga ito. Salamat sa pagligtas mo sa akin noong nakaraan sa opisina. Kasamang Du Jiangwo. Kung may sobra kayong karne sa bahay, pwede mo ba akong bigyan kapalit ng ibang bagay? Talagang kulang ang bigas dito sa bayan ngayon. Mukhang hindi ko maibibigay ang karne. Ang natitira ay para sa bagong taon. Pero maaari niyo nang kunin ang ibang bagay. Ang ganda, ang ligaya, ang mga ligaw na nogales ay sobrang kulang ngayon. Siyempre, kukunin ko. 13 kilo at kalahati, talagang 13 kilo at kalahati. Ito ay bibilangin na 2 piraso sa 6 bawat kilo. Makakakuha tayo ng mahigit 30 pesos. Ibebenta nyo rin ba ang radyo na ito? Hindi ito mabebenta. Kailangan ng higit sa 50 yuan ng mga produkto mula sa bundok para makapagpalit. Ito ay mga second-hand na produkto na donasyon ng county committee. Ang orihinal na presyo ay mahigit 100. Una, ibibigay ko sa iyo ang mga walnut na ito. Maaari bang ibigay mo muna sa akin ang radyo? Sa loob ng 1 linggo, ibabalik ko sa iyo ang 30 kilo ng ligaw na walnut. Tinitiyak ko na hindi kayo malulugi. Kasunduan. Ang mga ligaw na walnut ni Du Jiangwo ay galing sa Xi'an Village. Ipinalit sa radyo, kaya dapat lang naibigay ito sa ating kolektibo ng ngayon. Gusto ko sanang tanungin si Zhang, ang opisyal. Ang nanay mo ay nagtatrabaho sa county, tama ba? Maraming binatang lalaki sa nayon. Ang taas ng iyong diwa ng pagkakaisa. Bakit hindi mo tawagin ang nanay mo para tumulong? Hahaha, Du Jiangwo, ang dami mong sinasabi. Ay naku. Pangulo. Okay ka lang ba? Du Jiangwo, nababaliw ka na. May lakas kang manghampas sa pahayagan. Alaynan. Bilang tagaan village, araw-araw kang tumutulong sa mga tagalabas para pahirapan ang mga kababaryo. Kung panahon ng digmaan, isa kang ihi. Ngayon, sino ang makakatalo sa radyo ko? Agad ko itong kukumpiskahin. Tara, uwi na tayo. Asawa, bakit ka ganyan? Talaga bang gusto mong ipagpalit ang buhay mo sa Zhuangzi Gorge? Hayaan mo kaming mag-ina na kunin ang katawan mo. Mama, huwag kang matakot. Hindi hahayaan ni Nunyo na api-apin ka ni tatay. Nunyo, ayos ka lang ba? Itong radyo mo, maaari bang ipahiram ito sa baryo? May mga eksperto na nagsasalita tungkol sa pagtaas ng produksyon. Sana yon, magdadagdag sila ng 2 sentimetro sa'yo. Anong tingin mo? Lahat ng desisyon ay nasa iyong kamay, lolo na yon. Hindi ako tumatanggi sa 2 sentimetro. Ayos, tama ka dyan. Noong nakaraang beses, sinabi mo, nais mong maghanap ng ilang tao na sasama sa'yo para mangolekta ng wild walnuts. Hindi pwede yan. Napakadelikado sa Zhuangzi Gorge. Tay, gusto kong sumama. Sasama ako kay Du Jiangwo para mangolekta ng mga ligaw na walnut sa Zhuangzi Gorge. Siguradong malaki ang kita. Subukan mong ulitin yan. Talagang babalian kita ng binti. Pati sina Dahu at Erhu ay sasama rin. Sinabi ni Jiangwo na gusto niyang magtatag ng hunting team. Totoo ang sinasabi ng batang ito ni Jiangwo. Totoo nga. Balak kong magtatag ng isang civil hunting team. Maghihintay ako ng abiso mula sa county bago sumali. Ano ang gagawin mo sa panahong ito? Nakita ko na lahat ng ginagawa mo. Itong batang ito ay ibinibigay ko sa iyo. Kapatid Jiangwo, talaga bang may silbi ang damong ito na nakasabit sa katawan? Hintayin mo lang at makikita mo. Talagang may silbi. Tingnan mo, lahat ng ahas ay umalis na. Akala mo ba kaya kitang lokohin? Puno ng mga ligaw na nogales ang lupa sa harap. Mabilis, mangolekta na tayo bago magdilim. Pagkatapos ng mga ligaw na walnut na ito, ay hati-hatiin namin ito. Hindi pwede yan. Ikaw ang nagdala sa amin sa Walnut Forest. At ikaw din ang nag-ayos ng mga pangharang sa ahas. Kung hahatiin natin ito, hindi ba't ikaw ang malulugi? Sige, basta makuha lang kami ng bayad sa trabaho. Kaya, napagkasunduan na natin. Sige, napag-usapan na. Sa susunod, kailangan pantay ang hati. Dati nag-aalala pa ako, na baka hindi mo makumpleto ang 30 gin na ligaw na nogales. Hindi ko inakalang nakalikom ka ng ganito karami. Swerte lang talaga. Nagkataon lang na nakapunta ako sa bundok at nakita ko. Hindi ito nagbigay ng malaking hirap. Naka-check na. Ang mga nogales ay nagkakahalaga ng kabuang 130 pesos. Ilagay mo ito ng maayos. Isang magandang negosyo na kumikita ng ganito.
Bakit kailangan si Dujayang ulang ang makinabang? Hindi ko ito basta-basta palalampasin. Maraming ahas sa loob ng Zhuangzigu. Sigurado ka bang walang problema na basta-basta tayong pumasok dito? Araw-araw namang tumatakbo si Dujayang sa bundok na ito. Wala namang nangyayaring masama sa kanya. Hindi naman ganoon karami ang nakakatakot na ahas dito. Ngayong araw, mag-ani tayo ng mas maraming ligaw na nogales at ibenta natin. Lahat ng kikitain sa atin mapupunta. Ibalik mo ang buhay ng kapatid ko. Kapag lumapit ka sa akin, isusumbong kita sa pulisya. Anong silbi ng pagsasabi sa akin? Walang kahit isang sentimo. May paraan akong makapagpabayad sa iba para sa iyo. At makakapagpakuha ka pa ng malaking kita. Sige, pagkakatiwalaan kita sa isang pagkakataon. Saan kayo galing? Lumayas kayo, walang tao dito. Hindi kami nagkamali, kayo ang hinahanap namin. Si Dujayang natututo ang kapatid ko mula sa kanya. Pumasok sa bundok para mangolekta ng mga ligaw na walnut. Namatay sa kagat ng makamandag na ahas. Kailangan niyang magbayad. Hindi kailanman nakatrabaho ang kapatid mo sa akin. At hindi rin siya pumasok sa bundok kasama ko. Paano siya namatay? Wala akong kinalaman dito. Dalhin mo ang kabaong mo at lumayas ka. Kung hindi, hindi na ako magpapakabait. Ayaw mong magbayad, ha? CJ, dadalhin ko ang kabaong at titira ako sa bahay mo. Araw-araw kitang tutugtugan ng trompeta. Tingnan natin kung kaya mong tiisin. Tatay. Zhang Desheng, narinig ko na nitong mga nakaraang araw. Nag-organisa ka rin ng tao para sa Zhangzi Gorge. Nakakuha ka ba ng mga walnut? Sino bang nagsabi sa'yo ng mga kalokohan? Wala akong kinalaman kay Zhu Tangxui. Napumunta sila roon. Hindi ko sila kailanman nakita. Paano mo naman nalaman na ang pangalan niya ay Zhu Tangxui? Hindi ka basta-basta makakalabas na may daladalang kabaong. Kung hindi, papakuluan ko ang kapatid mo. Huwag kang lumapit. Umalis na kami, aalis na kami. Tumigil ka, nagdulot ka ng gulo. Na nagpaluha sa tatay ko. At nagdulot ng maling akala sa asawa ko. Tapos gusto mo lang umalis ng walang bayad. Umalis ka, wag mo na akong ipakita sa iyo. Ang pamangkin ko ay nasa pulisya ng Shanxi. Pupunta na ako sa kanya. Tingnan natin kung paano kanya ayusin. Kailangan mong ipagtanggol ang iyong tiyuhin, ah. Sumuko ka na. Sino si Dujayang? Ako yun, anong kailangan mo? Dujayang, sumama ka sa akin sa istasyon para pag-usapan natin. Kung tatanggihan mo ang pag-aresto, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Gusto kong makita. Kung sino ang magtatangkang dalhin si Dujayang ngayon. Mga kasamahan sa National Security, dapat may dahilan sa bawat bagay. Hindi ka man lang nagtanong, agad kang naglabas ng posas. Bakit ako sasama sa iyo? Sinamahan ng kanyang pangalawang tiyuhin na pumasok sa bundok para mangolekta ng mga ligaw na walnut. Namatay dahil sa kagat ng makamandag na ahas. Maaari mo bang sabihing wala kang kinalaman dito? Dumating na ang aking pamangking si Dujayang. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Walang kinalaman ang pagkamatay ng kanyang pangalawang tiyuhin. Sa pamilya naming si Jiang. Uy, ang ganda ng babaeng ito. Sumama ka sa kuya. Papalayain kita ni Chongshan. Ano nang masasabi mo sa lalaki? Nakita mo na, di ba? Sinasaktan niya ang tao sa harap ng lahat. Agad, ikulong siya. Ayos lang, naglakas loob siyang gumalaw sa harap ko. Mukhang nagiging makapangyarihan ka sa Xiaon Village. Kapatid na pulis. Ang batang ito ay nag-init lang ang ulo. Mabait ka. Bigyan mo siya ng pagkakataong magbago, okay ba? Kung talagang hindi pwede, dalhin mo ako pabalik. Kapatid na pulis. Pakiusap. Nahihirapan ang bunso ko na makahanap ng tamang landas. Kung makulong siya, lahat ay mawawasak. Tatay, anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Hindi ka pa ba magpapakumbaba sa mga kapulisan? Magbayad ka ng gamot sa taong nasaktan. Tatay, kung hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong asawa, ano pang klaseng lalaki ako? Siyo yun. Kapatid, nawalan ng malay ang asawa ko. Maaari bang ako na ang magdala sa kanya? Sa doktor sa baryo para magpatingin. Hindi pwede, hayaan mong ibang tao ang pumunta. Sa tingin ko, mas mabuti pang si Dujayang ang pumunta. Sige, dalhin mo na ang kanyang asawa para tingnan. Kayo sa maliit na nayon ng an ay nag-aaklas na. Sabi ng ang huwag humingi ng tawad. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Ikaw ang county chiefly. Mukhang hindi ka pabulag sa katandaan.
Zhu Chongshan, pati ako nais mong ikulong. Kapatid na Du Jiangwo, maraming salamat sa iyo. Ang mga ligaw na walnut na iyong ipinadala ay nagligtas sa amin ng buhay ng pabrika ng walnut sa Shanxi. Sa ngalan ng lahat ng tao, nagpapasalamat ako sa inyo. Huwag ka ng ganyan, Ginoong Li. Ang mga walnut ko ay ibinenta sa tamang presyo. Talagang nahihiya ako, kung hindi dahil sa iyo. Ang pabrika ng pagproseso ng walnut sa ating bayan. Matagal nang tumigil sa operasyon. Kailangan mong tanggapin ang banderang ito. Ang ulat ng pagkamatay ni Zhu Zongshan. Matagal nang ipinadala sa bayan. Malinaw na siya ang may kasalanan. Ikaw pa ang nagmagandang loob. Diretsong isinisi ang kasalanan kay Du Jiangwo. Ganyan ba ang paraan mo ng pagpapatupad ng batas? Tama po ang inyong sinasabi. Isama mo ang mga tao ninyo sa baryo at umalis na kayo. Sa ibang araw, kasama ang hepe ninyo. Pumunta kayo sa opisina ko. Paano naman ang tungkol kay tito mo? Hindi pa namin nakukuha ang benepisyo namin. Tumahimik ka at umalis na. Umalis ka na. Ikaw ang dahilan nito. Doktor. Tulong, nawala ng malay ang asawa ko. Doktor, nurse. Kakasindak lang ng asawa ko kanina. Bigla na lang siyang nawalan ng malay. Kailangan niyo siyang iligtas. Pakiusap, tulungan niyo siya. Sino ang kamag-anak ni Liu Xiuyun? Dok, kumusta na ang asawa ko? Wala siyang masama, di ba? Huwag mag-alala, wala namang seryosong nangyari sa asawa mo. Pero may magandang balita akong sasabihin sa'yo. Buntis ang asawa mo. 6 na linggo na. Anong nangyari, doktor? Ano ang sinabi mo? Buntis ang asawa ko. Congratulations sa'yo. Magiging tatay ka na, bata. Salamat, doktor. Saan ba ako nandito? Mrs., gising ka na. Nasa ospital tayo. Nasaan ang mga pulis? Hindi ka naman nila dinala, di ba? Hindi, ayos na ang lahat. Dumating ang alkalde. Naayos at nalinawan na ang lahat. Bakit ka umiiyak? Natakot ka ba nang himatayin ako? Masaya ako. Sabi ng doktor, buntis ka ulit. Swerte. Totoo ba ang sinasabi mo? Sabi ng doktor, 6 na linggo na. Malusog ang sanggol. Jiangwo, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Simula ngayon, huwag ka nang mangaso sa bundok. Pwede ba, dati kapag pumupunta ka sa bundok, araw-araw akong nag-aalala. Hindi mapakali ang puso ko araw at gabi. Lagi akong natatakot na baka may mangyaring masama sa'yo. Ngayon, buntis na naman ako. Maliit pa rin si Nyu. Ikaw ang nagsusustento sa bahay. Kung sakaling may mangyari sa'yo, paano na kaming tatlo? Asawa, hindi ko naman hinihiling na maging mayaman. Ang gusto ko lang ay maging ligtas tayong lahat. Nang dumating ako dito, talagang itinuring ko silang pamilya. Ngayon, may anak na kami ni Xiuyun. Tama ang pagkabahala ni Xiuyun pero CJ.